nakatayo kami, Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Tunay nga na napakabuti nyo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Hindi kayo nagbabago. Kaya naman patuloy kami sa inyong nananangan, nagtitiwala dahil kayo po ang Diyos na nakakaalam sa aming buhay, pati ng aming pangangailangan. Kaya minsan pa ngayong gabi, Panginoon, manguna kayo sa amin. Turuan niyo po kami muli sa tulong at gabay ng iyong Espiritong Banal. Bigyan niyo po kami ng spirit of understanding upang maunawaan po namin ang mga salita po ninyo na nais po ninyong ipahatid sa amin. At ang mga salita po ninyo, Panginoon, ang patuloy na magministeryo sa aming puso. Sa lahat po ng aspeto ng aming pangangailangan, physically, materially, and spiritually. Inaangkin po namin na kayo po ang Diyos na mabuti at tapat sa lahat ng bagay. Kaya anuman po ang aming prayers ngayong gabi, Panginoon, abutin niyo po kami at pagpalain. Kaya sa inyo po namin, binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And now, as you have your Bible or sa ating screen, dito po sa John chapter 19, simula po sa verse 25 hanggang sa 27. Ulitin ko, sa Gospel according to St. John chapter 19, verse 25 to 27. Ganito ang sinasabi. Near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, Woman, here is your son. And to the disciples, here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. Ating pong purihin, pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang mabuting balita. You may be seated po, mga kapatid. Sa part 3 na po tayo ng ating Jesus 7 last words. Ano po? Nasa part 3 na po tayo. At konting ano lang po ako ngayon para sa information po para sa bawat isa sa atin. Ang nakikita niyo po sa screen ngayon ay nandyan na po tayo sa part 3. Ano po? Yung una po natin ay yung March 8, Friday, that was Friday, Father, forgive me. And then sa March 12, last Tuesday po yun, with me in paradise. And then, and today or tonight is Friday, March 15, woman, here is your son. Yung March 16, ididiretso po natin pati yung Sunday, kukunin ko na rin po. Because ito pong dalawang Sunday na ito ng March 16 and 23, mga kapatid, ay kukunin po natin ito. Sapagkat by the March 26 Tuesday, and that is a Holy Monday, Tuesday, tapos Holy Tuesday po pala yan, no? Sorry. And March 29, Friday, that is Good Friday, cancellation po ng ating weekdays fellowship. Para maabot po natin yung 7 last words ng Panginoon, so ipinasok ko po siya doon sa March 16 and March Sunday para kumpleto po yung hindi naman po pwedeng mag-talk tayo ng 7 last words at tapos nag-Easter Sunday na po, no? Napakalabo na po ng mga kapatid. Bakit po nagkaganito? Kasi po yung Tuesday natin na March 26 and 29, that Holy Week, is medyo pause muna po tayo. No? Pause muna tayo for a moment. Let us reflect that Holy Week. Kung ano pong activity ng ating simbahan, mag-join po tayo. Hope and pray na matandaan niyo po ito, mga kapatid. So, pagkakasyahin po natin yan. At syempre ngayon, ang ating pong pag-aaralan, Woman, here is your son. We are on the part 3. Bear in your mind that we are still in our journey of 40 days of Lent until we
come to Sunday, yung ating pong Easter Sunday. Kung yung pong ano po natin ay sa part 1 is award for ano po, award for kung yung part 1 po natin ay award for forgiveness, tama? Yun po yung part 1, that the word of forgiveness. Tapos yung part 2 po natin, a word for salvation. Kasi sabi ni Jesus doon sa lalaking magnanakaw na nasa tabi niya, today you will be with me in my paradise. So, na-save po siya because of the death of Jesus. But now, ang ating pag-aaralan ngayon is, woman, here is your son. And this is the word of care. Yan po. Diyan po tayo sa sentro sa word of care. Yung part 1, word of forgiveness. Part 2, word of salvation. The part 3 tonight is the word of care. So, mapapansin po natin dyan sa tagpo na yan, dumating na po yung punto na kung saan natupad yung prophecy doon sa Luke chapter 2, kung di ako nagkakamali doon sa verse 49 to 50, ang prophecy kasi doon about Jesus, na itong si Mary, ay tatarakan ng balaraw ang kanyang puso. Dahil doon sa isisilang na kanyang sanggol. Kasi nandoon sa sanggol na yun na si Jesus, nakasalalay yung pagbagsak at pagbangon ng bayan o ng tao sa kanilang buhay mula sa kasalanan tungo sa bagong buhay. Hindi maintindihan yun ni Mary, yung prophecy ni na doon sa kanya na ikaw ay parang tatarakan ng balaraw ang iyong puso. Hindi niya maintindihan yon. Until such time na si Jesus ay unti-unting lumalaki, isinasama nila lagi sa yearly doon sa Jerusalem para sa Passover. And then what happens there is, ang Panginoon, akala nila kasama pa nila, yung pala, naiwan siya sa templo. Nakauwi na sila, nakaiwan siya sa templo. Sa pag-aalala ni Mary, the mother of our Lord, bumalik sila sa Jerusalem at pinuntahan nila sa templo, naabutan nila si Jesus, nakikipag-discussion sa mga religious. At sabi ni Mary sa kanya, ano ka ba naman? Nag-alala kami dahil sa iyo. And then the Lord Jesus answered her mother. Sabi niya, don't you know that I must be in my Father's house? Or I am in my Father's business. But they didn't understand what He meant. Hindi nila maintindihan. Ngayon, dahil nandiyan na po siya sa paanan ng cross ni Jesus, yung mga narinig niya nung sanggol pa si Jesus, doon niya na naunawaan yung sinasabi na tatarakan ng balaraw ang kanyang puso. At yan mga kapatid yung ating pag-aaralan. Woman, here is your son. And that's the word of care, mga kapatid. Now, napansin po ninyo mga kapatid, ang eksena, there is Jesus and His mother and the beloved, the dearest apostle ni Jesus ay walang iba kundi si John, si Juan, mga kapatid. At meron pang mga babae na nandoon, 4 na babae yon. Si Mary and his sister, at yung kanyang sister, may anak yon na 2, si John and James. Probably magpipinsan nito si Jesus, si James and John. And then yung si Mary na asawa ni Cleopa, and then the Mary Magdalene, yung pinalaya ni Jesus sa masamang espiritu. Nandoon silang lahat, mga kapatid, sa paanan ng cross ng Panginoon. Pero ang pinakasentro natin dito ay nasa Panginoon at na kay Mary. If you are a mother, seeing your beloved son, hinatulan ng ganitong krimen na walang kasalanan, nagdurusa, nakabayubay, dumadanak ang dugo, nag-ihirap, nagpapakasakit. How do you feel as a mother seeing that your beloved son ay nagsasuffer? Naku po, napakahirap.
Ang isa po sa pinakaayaw ng isang ina o ng nanay na makita sa kanyang anak ay yung naghihirap. Tama po ba hindi? Amen. Yes. The mother will do everything she can just to para lamang hindi maghirap o mapagod o magdusa ang kanyang anak. Pwede niyang gawin lahat yon. But according to this reading natin, napansin niyo walang reply si Mary. She never reacted. She never say a little word. At kung kayo po sa tagpo na yon bilang isang nanay, ano pong gagawin po ninyo? Pwede po kayong magsisigaw, hysterical. Pwede po kayong manisi, pwede po kayong magwala, pwede kayong maglumpasay. So, pag nakita niyo po yung ganong anak po ninyo na nakapako sa cross. Or either, gagawa ka po ng paraan para iligtas ang iyong anak. Wala pong mother na hindi mapapakali hanggat nakikita ang kanyang anak na naghihirap. But during that time, Mary is very silent. Napaka-silent po ni Mother Mary. And probably, mga kapatid, she understand the prophecy, na unawaan niya ang propesya tungkol sa Panginoon. Now, let me go on. Jesus said the last word from the cross. First is the word of forgiveness and the word of salvation. Ngayon, sa ating pong, kay Mama Mary po is the word of care. Let me go on. At the moment of His death, how Jesus showed His care for His mother. Paano po ba pinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa kanyang ina, even at the last minute of His life? Mga kapatid, una is by honoring His mother. In-honor niya ang kanyang nanay. Hindi niya po dinisregard, hindi niya po pinabayaan, hindi niya po inignore. Sabi niya, woman, here is your son. I don't know ang reason ba't ang banggit ay woman. I don't know. Hindi ko po alam masyado ang ibig sabihin nito. Pero damang-dama ko po sa punto po na yon na ang Panginoon na malapit na po siyang pumanaw ay gusto niyang ipakita sa kanyang ina na yung kanyang pagiging ina ay matatapos ang kanilang relasyon doon sa punto na yon sapagkat siya po ay babalik na sa Ama. Siya po ay papanaw at mabubuhay at babalik na po sa kanyang Ama. In short is, hindi na po siya magiging ina ng Panginoon physically nung nandiyan pa siya sa lupa, sa mundo. Kaya sabi niya, woman, here is your son. Para kung nagpapaalam ang Panginoon kay Mary at ipinapakita po kay Mary na pinapadama ni Jesus na ino-honor niya yung mga panahon na sinakripisyo niya kay Jesus. Imagine if you picture the Lord Jesus Christ and Mary and Joseph. They are just like a common family like us. Parang katulad lang din natin, mga kapatid. Lumaki si Jesus sa isang pamilya na mahirap, hindi po marangya. Isang simple, humble family at mga magulang na punong-puno ng pananalig sa Diyos. Kaya po, pinalaki siya ng kanyang ina na isang mabuting anak. And in fact, Jesus grew up with full of wisdom, knowledge, and even sa kanyang aspect ng kanyang physical, mental, and spiritual. Talagang lumaki siya. That's why, napansin po natin na gano'n na lamang po ang pag-honor ni Jesus sa kanyang nanay. Imagine, pag kayo po ay nandoon sa bingit ng paghihirap, maalala niyo pa bang i-honor ang inyong parents? Minsan, marami na pong nagkakalimutan. Di ba? Kung minsan, yung iba, pag nagsasuffer po sila at the time of their sufferings, they blame their parents. Bakit po sila nagsasuffer? Biniblame po nila ang parents nila. But Jesus, kahit naundang po siya sa cross na yon, na nakapako na po siya, He never blamed his mother. In fact, sabi niya, here is your son. Parang gustong ipakita ni Jesus sa kanyang nanay
Now, I am fulfilling my mission. Ito ako, yung anak. I am fulfilling my mission at salamat. Dahil sa pinalaki mo ako, inalagaan mo ako, tinuruan mo ako kung paano tumayo at kung paano mabuhay. Nagkaroon ng malaking impact o part si Mary sa buhay ni Jesus. And Exodus chapter 20 verse 12, honor your father and mother, then you will live a long, full life in the land the Lord your God is giving you. Igalang mo ang iyong ama't ina para ikaw ay lumawig ang buhay mo sa lupain sa pinangako. This is the only commandment of the 10 sa 10 utos na merong kasamang pangako. Napansin nyo sa 10 commandments, ito lang yung utos na with a promise. Anong promise? You will live long life in the land. Kaya yung mga anak na marunong gumalang, rumespeto, sumunod sa utos at marunong gumalang sa kanilang mga magulang, ang hahaba ng kanilang buhay. Hindi po yung kain ng pansit o spaghetti na papahaba ng buhay, kundi yung pag-honor sa magulang. Bakit? Kasi Diyos na yung gaganti sa'yo ninyo. Amen? Diyos na po yung gagalaw, gaganti na po noon. Sabi ni St. Paul, in-echo ni St. Paul, children, obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Bakit daw i-honor, susundin ng parents? This is the right thing. What is the right thing to do? Is to honor your parents. Ang pinakamasarap mong magagawa sa harapan ng Diyos ay yung pasayahin mo yung magulang mo kahit na nagkulang siya at napabayaan ka. Ang measurements, sukatan ng Diyos, hindi dahil doon sa napabayaan ka, nagkulang sa iyo ang parents kundi dahil doon sa i-honor mo. Kasi kahit nagkulang siya, nagkamali siya sa iyo, pinalaki ka pa rin niya. Siya ang dahilan kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito, kaya dapat mo pa rin siyang i-honor. Hindi hahanapin ng Diyos yung nagkulang yung anak, yung parents mo, yung mother mo, yung parents mo. Ang hahanapin niya, yung command niya na honor your parents, your mother and your father, that you may live long life. Yan ang covenant ng Diyos. Kaya nga po, humahaba ang buhay natin. Kasi alam ng Diyos, sinusuklian niya yung ginagawa natin sa parents natin. Kaya kung buhay pa yung mga parents natin, mga kapatid, pasayahin nyo ng pasayahin. Amen. Opo. Palagay ko hindi lang pera ang magpapasaya sa parents kasi nasacrifice nga nila lahat para sa inyo Yung pera pa kaya nga hanapin nila. Pag ikaw ay matanda na, hindi na pera hinahanap mo Alam nyo kung alin? Pansin, care. Pansin, pagmamalasakit, yan ang hinahanap ng parents. Bakit? Kasi nadaanan niya na yung trabaho, nadaanan niya na yung pera, nadaanan niya na yung material. Pag matanda ka na at nakastay ka na lang sa bahay, wala ka nang hinahanap sa mga apo mo, kundi yung maramdaman mo sa mga apo mo, lalo na sa mga anak mo, na may malasakit ka sa kanila. Kasi ang kultura po ng ating bansa, even in this Asia, at kahit dito sa bansang ito, Singapore o pag matatanda na, tinatapon na lang yun sa orphanage, sa doon yan nilalagay. Di ba? Napakasakit po nun. Sa Pilipinas, wala naman po tayong ganong kultura, pero kinukup-kup mo nga nanay mo, pero nakasimangot ka naman. Nagtatampo ka sa mga kapatid mo, bakit sa iyo itinapon yung nanay mo, sa iyo isinaksak, hindi sa kanila. Magpasalamat ka kahit hindi ka ang maalwan sa magkakapatid at sa iyo sinaksak yung parents mo. Dapat ka magpasalamat bakit napunta sa iyo yung parents mo. Kasi ang sabi ng Bible, if you honor and obey your parents, you may live long life in the land. Amen. Amen. Why did Jesus, bakit ang Panginoon, why did Jesus say to Mary, woman, here is your son? As a followers of Jesus, we should never stop honoring our parents. Gawin po ninyo. Wag po yung dumating yung punto na iyak tayo ng iyak, bibili tayo ng masarap na pagkain, na flowers, iaalay natin doon sa puntod pag November 1, November 2, tapos may pa-emote ka pa, hindi na niya ako mapipili ang kapatid. Amen? Now, Luke 2 verse 51 says, then he returned, sabi ni John, then Jesus returned to Nazareth with them.
Kaya bumalik siya, ha? And was obedient to them, and his mother stored all these things in her heart. Now, to honor our parents, para i-honor natin ang ating parents is to obey. First and foremost, to obey. Hindi nyo man magustuhan, pero kailangan talaga natin sundin. Kasi yun ang ating duty, is to obey. Much more than simply to obey them. To show them respect and love. Huwag po natin babastusin yung parents natin. Bakit po? Kasi may ganti ang Diyos. Magugulat na lang po kayo. Wala po akong nakitang mga anak na pinagpala ng binastos po nilang kanilang parents. Wala po. Karamihan po nagsasuffer. I don't know, maybe it is the Lord. God is a God of just God. Not only that, to care for them as long as they need us. Habang kailangan ka, sige, gawin mo. Kailangan ka ng parents mo. Kasi hindi naman magtatagal. Mamamaalam din na siya. Hindi ka na niya kailangan. Kung minsan gusto mong tulungan yung parents mo, paano mo pa siya tutulungan kung namatay na siya? Kaya habang kailangan ka niya, tulungan mo siya. Yung kaya mo at magagawa mo. Why didn't Jesus ask his own brother to care for Mary? Bakit nga ba? Bakit nga ba hindi sinabihan ni Jesus yung kanyang mga kapatid na, kayo bahala kay mama ha, kayo bahala sa kanya dahil ako ay mamamatay na. Bakit nga ba hindi? Mga kapatid, saan ba yun? Nawala yata yung verse ko na yun, no? Kaya hindi po ipinagkatiwala. Kaya sinabi ni Jesus, woman, here is your son. At sinabi niya kay John, kanyang matalik na kaibigan, sabi niya kay Juan, here is your mother. Sabi niya, John, here is your mother. Bakit nga ba kay Juan pinagkatiwala at hindi sa kanyang mga kapatid? Alam niyo kung bakit? Because sabi ng John chapter 7 verse 5, even his own brothers did not believe in him. Hindi naniwala ang mga kasamahan ni Jesus sa kanya. Hindi siya pinaniwalaan. Kaya doon niya kay Juan ipinagkatiwala, mga kapatid. Pangalawa, by giving John the privilege of taking care of his mother. Imagine, napakaganda po nitong privilege na ito. Bakit nga ba kay Juan? First reason na nakita ko, mga kapatid, is sabi dyan, nabanggit ko kanina, hinahanap ko yung verse na yan, chapter 7, verse 5. Bakit nga ba kay Juan, mga kapatid, ipinagkatiwala is his availability at the cross. Sa 12 alagad ni Jesus, si Juan lang ang naiwan sa paanan ng krus ni Jesus. Siya lang ang available. Imagine. Di ba napakagandang katangian? Kung meron kang dapat pagkatiwalaan at pasahan ng responsibility, sino? Yung laging available, na na-tested mo na nasubok mo na talagang faithful ito. Hindi ako iiwan. Usually kasi, kapag nagkakaroon tayo ng mga problema sa buhay, relationship, marriage life, o friendship, minsan doon mo matetest kung talagang available and faithful siya. Mawawala yan, hindi mo na makikita. Ang faithful at tapat na kaibigan, makikita mo at mararamdaman mo lalong-lalo na sa panahon ng paghihirap. Amen. And that is John. Kaya sabi niya, John, here is your mother. Ibig sabihin, exit na ang Panginoon, si Juan na ngayon ang magpupuno ng tulong pangangalaga kay Mary. We do not know how old Mary she is dyan sa punto na yan. Because of his availability at the cross. Yung mga kasamahan niya, nagsitakbo, iniwan si Jesus, ang natira si Juan. So, hindi sila maaasahan. Parang tayo rin sa buhay po natin. In times of sufferings and trials, are you available or tumatakas ka? Hello, buhay pa ba kayo dyan? Available. See? Pakita natin kay Lord na available tayo. Lord, hindi nyo lang po ako maaasahan sa mga blessing. Maaasahan nyo pa rin ako kahit sa mga problema, sa mga pagsubok at mga sakit kahirap. Amen? Another one is, he was closer to him, in him, spiritually. Si Juan kasi ay napaka-close. John is close to her in his spiritual relationship than his own brothers. Close po siya eh. Ewan ko kung naniniwala po kayo dito sa Proverbs
chapter 18, verse 24. Let me read to you. There are friends who destroy each other, but real friend stick closer than a brother. Yes. Amen? Naniniwala kayo? Yes! Amen. Ewan ko, kung minsan, mga kapatid natin sa laman, sa physical, buisit na buisit tayo, inis na inis tayo. Pero kapatid naman natin yun. Pero hindi naman natin kapatid, hindi mo naman kadugo, kapatid mo lang sa Panginoon, kapatid mo sa pananampalataya, bakit napakagaan para sa iyo? Bakit napakagaan? Tama yung sinasabi ng Proverbs 18:24. Now, as a followers of Christ, we must form a spiritual family. Dapat dito tayo makakatagpo ng spiritual family. Besides sa ating physical na family, pag nakatagpo po tayo ng spiritual family, yun po yung mag-care sa atin. Nasa atin na lang po yun kahit inilagay ka na ng Diyos sa spiritual family, sa kanyang kaharian, kung matigas pa rin ang ulo mo, ayaw mong sumunod, ayaw mong sundin ang kanyang salita, magkakaroon ka talaga ng problema, even if you are belong to the spiritual family. But the focus is, kapag tayo ay mga alagad ng Panginoon, ang ating talagang layunin is to form a family. Form a spiritual family. Bakit? Kasi may mga problema sa buhay natin na hindi tayo kayang tulungan, suportahan ng ating physical na family. Bakit? Kasi meron din silang pangangailangan eh. Meron din silang problema na katulad mong problema eh. Sa spiritual family, katulad ng community natin, napakarami kasi community under our mother church. Isa na po tayo doon. Kaya kita ninyo, dito tayo nakakatagpo ng alin, ng yung nagkakaroon ka ng joy, nagkakaroon ka ng peace of mind, nagkakaroon ka ng kapanatagan. Hindi katulad ng mga taong nandiyan dyan sa labas. O although mayroong trabaho, may pera, may damit, may pagkain, may alahas, may mga gadgets, parang kulang pa rin. Pero sa spiritual family, mapapansin po ninyo, kahit meron tayong mga problema at pagsubok, galak na galak tayo, ang saya natin, may peace of mind tayo. Yun kasi ang nagbubuhos, nagpapalakas sa atin para lalong magpatuloy sa Panginoon. Amen? Now, tingnan niyo po ninyo sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. If anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than unbelievers. Ano po sabi dyan? Mas masahol pa daw po. Yung alin? Yung may pananampalataya na hindi daw marunong kumalinga. Hindi daw mag-care sa kanyang family. Mas masahol pa daw sa may pananampalataya. See? Kung may faith tayo, pero hindi mo naman po natin kinikare yung ating mother, yung ating parents, yung ating mga kapatid, mas masahol pa tayo dun sa may pananampalataya. Mas maganda pala daw yung walang pananampalataya na nagki-care sa kanilang family kaysa yung lagi ka nagpe-praise the Lord pero pabaya ka naman sa iyong family. Kaya i-balance lang natin mga kapatid. We need to balance these things. Because Christian life must be balanced. To balance things is we serve the Lord, we love the Lord, we praise the Lord, and we must also take care of our family. Ito pa ang nakakainis ko minsan. Ingat ka ng ingat yung mga kapatid mo, inom ng inom, lasing ng lasing, sugal ng sugal. Support ka naman ng support, naubos na lang yung pera mo sa kakasupport sa kanila, sa kakatulong sa kanila, di ba? Tapos pag nagkasakit, anong mangyayari? Parang hindi sila problema pag nagkakasakit, ikaw namang problema. Maghahanap ka ngayon ng tulong, pag hindi mo tinulungan nagkasakit, ikaw pa ngayon ang masama. Bakit? Parang ganito, ingat ka ng ingat dito. Dapat mag-ingat naman kayo dyan. Kayo mga nanonood sa Facebook Live, mga Macau. Alam niyo po ba ang inyong mga kapatid, mga asawa, mga anak na nagtatrabaho dito sa Macau, nagpapagod, naghihirap, nagpupuyat, at lalo na nag-iingat para lamang may maisuporta, may maitulong sa inyo. Tapos kayo dyan, hindi kayo nag-iingat, laklak kayo ng laklak. Diba? Sugal kayo ng sugal. Puyat kayo ng puyat.
Ano nangyayari? Nagkakasakit. Pag hindi kayo pinadalhan, magtatampo kayo. Hindi po nangingitlog ng pera ang mga OFW sa Macau. Please po. Take care of yourself because we are take care also ourselves here. Amen? Tumayo po tayong lahat. Let us all stand. Pasensya na po, may meeting po kami kay Father. May reporting po kami ngayon. Thank you, Lord. Lord God, we thank you so much. We thank you for your blessing. We thank you for your word. We thank you for all the people you've been touched to care for us. Salamat po sa mga taong tinawag, pinili po ninyo para mangalaga, magmalasakit sa amin. Thank you, Lord, for the pastoral center na kumupop sa amin sa mga panahon ngayon. Thank you, Lord, for your servant. Thank you, Lord, for all the people na inilalapit niyo po para sa amin. Lord God, in times of sufferings, in times of troubles, just like the Lord Jesus, help us, Lord, Panginoon, na manatili sa inyo. Sapagkat kayo po ang Panginoon na napakabuti sa amin. Bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng mga katuwang kasama na naglilingkod sa inyo na amin pong mapagkakatiwalaan at magiging blessing din po sa amin. Just like John the Beloved. Thank you, Lord, sa pangatlong topic na ito ng aming sinisiris. Salamat po ng marami sa inyo. Lord God, salamat. At ang una-una pong totoo at tunay na nagmamalasakit, nagpapadama ng pangangalaga para sa amin ay kayo mismo, Panginoon. In times of loneliness, in times of troubles, in times of sickness and disease, in times of failures, Panginoon, wala po kaming ibang inaasahan kundi kayo lamang po. Kaya pagpalanin niyo po lahat po ng aming prayers in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen and amen. See you on Sunday, mga kapatid. God bless you all.